Ma, alam nyo, ngayon palang natatakot na ako magkaroon ng asawa. Kasi iniisip ko lahat ng lalaki gaya ni Papa. Paano kung biglang isang araw, yung lalaki na nakilala ko magbago ng ugali, di ba? Bugbugin niya rin ako o kami ng mga magiging anak namin. Pero iisa lang ang naiisip kong gagawin ko. Hindi ko gagayahin ang pagiging martir mo. Kung gugustuhin mo, kaya mo naman talagang makalaya sa kanya eh. Wala naman siyang ibang pangahawakan sa'yo maliban dyan sa kasal nyo. Ano namang magagawa ng papel nyo kung wala naman na siyang respeto sa'yo? Kaya pati ikaw nawawala na rin ng respeto sa sarili mo. Ma, bata pa lang ako, kita ko ng lahat ng ginagawa niyan. Minsan nga mag-isa yan natutulala siya eh. Tapos maya-maya sisigaw na sa galit. Baliw na siya. Kung naiintindihan niyo lang sana ang pinagdaraanan ng papa ninyo, maiintindihan ninyo ako kung bakit ako nagpapakamartir. Ay, ewan ko ma. Kasi kami rin naman nakasama namin ng matagal si Papa. Pero hindi na namin matitiis yung 10 taon siyang ganun. 10 taon pa lang yun. Paano pa sa mga susunod na taon? Wala na nga pag-asa ang buhay niya. Kayo lang yatang nakakakita ng halaga niya eh. Ano ba ang hantungan ng pagiging mabuting asawa? Yan ang palaging natatanggap na tanong ni Angelina mula sa mga taong nakakaalam ng sitwasyon niya. Dahil sa nagkaroon siya ng irresponsableng asawa, naging dahilan din yon para mas lalong mahirapan ang kanyang mga anak. Ano kayang kahahantungan ni Aris matapos niyang sumailalim sa parusa ng kulam? Magiging mabuti ba siya? O sadyang magpapakalugmok na lang din siya sa paghihirap? Mabuti naman at umuwi ka na. Anong pagkain natin ngayon? Pagkain? Hindi pa ba kayo kumakain ng mga bata? Nasaan ba si Nena? Wala rito. Nandun sa konsentidor niyang lola. Ano na namang ginawa mo sa bata? Tinuturuan ko lang ng leksyon. Nagiging palasagot na sa akin eh. Akala yata niya kung sino lang ako. Nangungutang ako sa kanya ng pera. Ang sabi ko ibibigay ko bukas dahil sweldo mo na. Aba, pinagsabihan pa naman ako na magtrabaho naman ako para hindi ako hihingi ng pera sa'yo? Eh di ba kung hindi ba naman bastos na bata? Ayun, sumabog ang bunganga. Sinunto ko sa bibig. Ano? Ano ba naman yan, Aris? Ilang taon lang yung anak mo, ganyan ang ginawa mo. Hindi ako ang mali ha. Kung hindi kasi ang kinukonsinti ng nanay mo, hindi naman magiging ganyan ang batang yon. Tama lang yun na lumayas na siya rito. Wala naman siya pakinabang sa bahay na to eh. Sige na, magluto ka na ron. Kanina pa ako nagugutom. Alam kong ayaw mo nagugutom ako dahil hindi mo gugusto yung makita kung sino ako kapag gutom ako. Hindi na nakaapila pa si Angelina. Kahit napagod na siya sa maghapon niyang trabaho, siya pa rin ang nagluto ng kanilang hapunan. Matapos nilang kumain, umalis si Angelina para sunduin ang panganay niyang anak. 17 taon na si Nena, kaya mulat na siya sa kalupitan ng kanyang ama. Ilan na rin sa mga kakilala ni Angelina ang nagsabi sa kanya na hiwalayan na niya ang kanyang asawa. Tutal daw ay kaya naman niyang buhayin ang kanyang mga anak. Siya lang kasi ang nagtatrabaho habang ang asawa niya ay nasa loob lang ng bahay nila. Kahit gawaing bahay, hindi nito magawa. Kapag walang pagkain, sa kanya iaasa ang lahat. Masyado ring lulong sa online games, kaya minsan naglalabas ito ng pera para ipambili ng kung ano-anong may kinalaman sa nilalaro nito. Mabuti sana kung pera niya ang ginagastos niya. Pero pera ito ni Angelina, galing sa maghapon o minsan pa ay magdamag niyang trabaho. Nang makarating si Angelina sa bahay ng kanyang ina, nakiusap si Nena na doon na lang muna siya tumira. Hindi naman pwede yon, anak. May sarili tayong pamilya, saka hindi naman ito bahay ng lola mo. Nakikitira din naman siya sa tito mo. May sarili din siyang pamilya. Huwag kang makisiksik sa kanila. Eh, ang sabi naman ni tito, okay lang naman daw, ma. Masipag naman ako, may. Pwede nga akong maging katulong sa bahay nila. Para yun na lang ang pambayad ko rito at sa school ko. Hindi pwede. Uuwi ka sa bahay. Andoon din ang kapatid at papa mo. Hindi ito ang pamilya mo. Eh, ayoko naman kasi sa bahay. Tingnan niyo nga po, may sugat ako sa bibig ko. Kung gusto niyo pong sumama ako sa inyo, humiwalay na lang tayo ng bahay. Ayoko na makasama si papa. Kakaiba ang ugali nun eh. Pagpasensyahan mo na lang muna ang papa mo, anak ko.
Alam mo naman na gano'n ang ugali niya kapag galit siya eh. Huwag mo na lang siyang galitin. Mabait naman siya. Ma, ikaw lang naman ang nagsasabi na mabait siya. Kung ano-ano na nga ang ginagawa niya sa'yo. Nung nakaraan nagalit siya sa'yo, tapos sinampal niya sa'yo yung cellphone niya. Ano ba naman yun? Gawain ba yun ng tunay na lalaki, ma? Saka, ginagastos niya palagi yung sahod mo. Inuubos niya. O kaya kung kani-kanino siya umuutang. Hindi ka ba nagsasawa sa ganong ugali niya, ma? Pwede mo naman siyang hiwalayan. Hindi kami pwedeng basta maghiwalay ng papa mo. Kasal kaming dalawa. Nangako kami sa harap ng Diyos na magsasama kami sa hirap at ginhawa. Ganyan lang talaga siya. Dahil nga may problema siya. Kung hindi naman siya nawala ng trabaho noon, masipag naman ang papa ninyo. Wala akong maalala na naging masipag siya, ma. Ang naaalala ko, kahit na mga bata pa lang kami, ikaw na ang nagtatrabaho. Tapos, palagi siyang nasa bahay lang. Hindi nga siya madalas na lumalabas, pero wala siyang ginagawa. Kami pang naglilinis, nagluluto, kahit paglalaba. Tapos, siya, panilang utos tapos games. Tama lang naman po ang sinabi ko kanina, na bakit kasi siya uutang sa akin, allowance ko nga itong bigay ni Lola. Yung allowance na bigay mo sa amin, kinuha niya, kasi binili niya nung ano. Ewan ko, basta doon sa ML niya. Kung kailangan niya pala ng pera, di sana naman magtrabaho na siya. Sige na, ako na ang kakausap sa papa mo. Umuwi na tayo. Huwag ka nang sasagot sa kanya, ha? Kapag mga ganyan sa akin mo sabihin. Napilit niya ang kanyang anak na sumama sa kanya. Umuwi sila ng bahay habang si Aris ay nanatiling gising. Nagmumura ito habang gigil na gigil sa laro niya. Alam niyang dumating ang dalawa pero hindi niya pinansin. Anong oras na rin noon pero hindi pa rin natutulog si Aris. Hanggang sa nakuha na ni Angelina ang antok niya. Pagod na rin siya dahil bukas ay gigising siya ng maaga para maghanda ng kakainin ng mga anak niya at babaunin niya sa trabaho. Hanggang sa bigla na lang siyang nagising. Tangina, walang flicker yan! Woo! Napabalikwas pa ng tayo si Angelina kaya mas lalo niyang naramdaman ang sakit ng kanyang ulo. Tuloy-tuloy lang si Aris sa pagsigaw at pagmumura sa nilalaro niya. Hindi na sana papansinin pa ni Angelina dahil alam niyang mauuwi na naman sa pagtatalo. Pero sadyang malakas ang sigaw ni Aris. Nakakaistorbo ito na para bang siya lang mag-isa ang nakatira sa bahay. Naabutan ni Angelina ang asawa na nasa sala at gigil na gigil sa kanyang cellphone. Tangina, huwag na pumalag! Aris, pwede bang hinaan mo naman ang boses mo? Anong oras na oh? Alam mo namang natutulog na kami. Yung mga bata dun, malamang nagising na rin sila. Kahit na hinaan mo lang sana ang boses mo o kaya doon ka na lang sa kusina maglaro para kahit papaano malayo sa kwarto. Hindi mo ba nakikita na masaya ako naglalaro? Iniistorbo ko ba kayo, ha? Kapag ako natalo rito dahil sa malas ka, malalagot ka talaga sa akin. Anong oras na hindi ka pa dyan matulog? Pupunta mo pa ako rito para lang pagbawalan akong maging masaya? Natutulog na nga ako, nagising lang ako nang bigla na lang akong nagulat sa'yo. Hindi ba pwedeng kahit paano hinaan mo na lang ang boses mo? Hindi naman kita pinipigilan na magsaya. Tulog yung mga bata. Maaga pa silang papasok bukas. Ako pa ngayon na may kasalanan, ha? Bad trip ka rin no? Aray, tama na! Nasasaktan ako! Ngayon iiyak-iyak ka? Pagkatapos mo akong bad tripin? O saya-saya ko kanina tapos patitigili mo ko? Animal kang babae ka! Ewan ko ba kung bakit ayaw mo akong maging masaya? Kahit na anong pagmamakaawa ni Angelina sa kanyang asawa, hindi ito tumitigil sa pambubugbog sa kanya. Ilang sampal at sipa ang inabot niya. Tumigil lang si Aris matapos na tumunog ang kanyang cellphone, isang indikasyon na magsisimula na muli ang kanilang laro. Bumalik ito sa kanyang kinauupuan at si Angelina naman ay tumayo para bumalik sa kwarto. Masakit ang kanyang katawan hanggang sa kinabukasan, pero gumising pa rin siya ng maaga para maghanda ng makakain nila. Habang sila ay gising na, si Aris naman ay tulog sa sofa.
Hawak niya ang kanyang cellphone at kahit na mukhang mahuhulog na ito, wala sa kanila ang may balak na kumuha at magtabi. Dahil alam nila na kapag nagising si Aris, sasaktan lang sila nito. Matapos nilang kumain, naghugas na ng pinggan si Nena, habang ang bunso niyang kapatid ay naliligo. Bago yung mga pasamo, ma. Mukhang nakatikim ka na naman sa walang hiya na yan. Pumapayag ka rin naman kasi. Ikaw rin kasi may problema, ma. Kung sana binabanatan mo na rin siya para magtanda yan. May pagtatalo lang kami kagabi. Wala naman ito. Pagtatalo? O baka naiinis na naman siya dahil dyan sa laro niya. Kaya ayaw ko na rito sa bahay. Bukod dyan sa walang kwenta kong tatay, may nanay akong tinotolerate siya. Kung iwan natin yan, ewan ko kung ano mangyayari sa kanya. Sa sobrang tamad niyan, baka mamatay na yan sa gutom. Para sana malaman niya kung paano magtrabaho. Salo kasi kayo ng salo sa kanya. Hindi naman po porket asawa niyo siya, kailangan kayo lang ang magsasakripisyo. Kung 18 na sana ako, aalis ako sa bahay na to, tapos maghahanap ako ng trabaho. Kapag lumaki ka pa anak, mas maiintindihan mo kung ano ang ginagawa ko. Gusto ko lang naman na magkaroon kayo ng buong pamilya. Hindi yung wala kayong ama. Tsaka makikita rin ng papa ninyo ang mali niya. Magbigay lang tayo ng panahon para sa kanya. Ma, kasama lang natin yan sa bahay. Pero hindi naman namin ramdam na may papa kami. Baka nga mas maging masaya pa kami kapag wala yan sa buhay natin. Mas gusto ko pa yung ganun talaga. Saka sa panahon ngayon, hindi naman issue kapag wala kang tatay. Ang dami kong ang kilala na wala namang tatay pero masaya sila. Kami pa itong may tatay pero para namang nasa impyerno araw-araw. Anak, huwag kang magsasalita ng ganyan sa papa mo. Hindi yan magandang pakinggan. Paano naman kung hindi magsasalita ng ganito? Binubugbog ka na nga hinahayaan niyo pa. Kahit nga si Bunso gusto na rin umalis dito sa bahay. Sana lang mag-18 na agad ako para makapagtrabaho na ako. Kung gusto niyong sumama, dyan sa walang kwentang lalaki na yan, sige lang po. Basta kapag ako nakaalis na, kukunin ko rin si Bunso. Ang hirap naman pala magkaroon ng asawa kung magiging martir lang palagi. Hindi na uso yung ganyan. Pwede niyo nga yung kasuhan Pinipigilan niyo lang kasi ako kahit matagal ko nang gustong ipadampot sana yan sa mga pulis. Sa mga salita pa lang ni Nena, halata na ang galit niya sa kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalayo ang loob nila kay Aris. Tanging pinipilit lang ni Angelina ang mga anak niya na magkaroon ng respeto sa kanilang ama. Isang araw, pumasok sa trabaho si Angelina na may pasa sa kanyang pisngi. Hindi lang ito masyadong halata dahil natatabunan ng kanyang make-up. Gaano katagal sa'yo ang make-up? Feeling ko ang bilis mo yang nauubos, no? Grabe ka kasi magtapal dyan sa mga pasa mo. Alam mo, hindi lahat ng bagay madadaan lang sa make-up, ha? Halata ba, te? Kahit natakpan mo yan ng sandamukal na foundation, halata yan. Kung ako sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo. Nako, mas matanda ako sa'yo pero parang ikaw pa itong nagpapakamartir. Baka sa susunod niyan, last makeup mo na sa burol mo. Inaalala ko lang kasi ang mga anak ko. Saka natatakot ako na baka kapag iniwan ko si Aris, lalong masira ang buhay niya. Buhay niya yun. Hindi mo nahawak ang desisyon niya. Hindi ibig sabihin na mag-asawa kayo, ikaw na lang din ang bahala sa buhay niya. Siya ang lalaki. Dapat nga siya pa ang mas nagpapakita sa inyo na karapat dapat siyang magstay sa pamilya niyo. Ang daming lalaki, Angelina. Kung hindi ka na rin mag-aasawa, di ang gawin mo na lang, focus ka sa sarili mo o sa mga anak mo. Gusto ko kasing ibalik yung dating Aris. Hindi naman kasi siya ganyan noon. Mabait talaga siya. Tapos hindi siya nananakit. Masipag din at mahal ang pamilya namin. Nagkaroon lang talaga ng problema noon dati sa pinapasukan niya at tinanggal siya. Tapos simula noon, parang pakiramdam niya na hindi na siya magaling o hindi siya mahalaga. Kaya nga pinararamdam ko sa kanya na mahal ko siya at ng pamilya namin. Baka sakaling maisipan niyang hindi lang sa dati niyang trabaho natatapos ang buhay niya, na may iba pang mas maganda at mas mahalaga.
Hindi man lang niya naisip yun sa halos 10 taon niyang tambay. 10 taon yun, Angelina. Hindi yun 10 buwan lang. Isipin mo, kung ang isang tao tambay ng 2 dekada, paano siya mabubuhay? Paano siya kakain? Tapos may mga anak pa siya. 10 taon ka na kamong tanga sa kanya eh. Ni hindi nga siya nagbibigay ng pera sa'yo, sinasaktan ka pa. Alam mo, tama talaga ang anak mo eh. Kahit naman ako ang nasa kalagayan ng bata, aalis talaga ako. Iiwan din kita. Ikaw ang tanga. Kung magbabago ang asawa mo, magbabago siya. Kung ayaw niya, iwan mo. Ay nako, ang bata mo pa. Nasa 40 ka pa lang naman. Pwede ka pang magkaroon ng bagong asawa. Baka mas matuwa pa ang mga anak mo kapag ganun. Ilang tao na ba ang nagsabi ng mga ganong salita kay Angelina? Hindi na niya mabilang sa dami. Mga dating kaibigan, mga dating katrabaho at kakilala. Pero ni isa sa kanila ay wala siyang pinakinggan. Maging ang mga magulang niya at kapatid ay nagsasabi na sa kanya. May isa pa nga sa kapatid niyang nagpakulong kay Aris dahil minsang naabutan na binubugbog siya. Pero si Angelina mismo ang nag-atras ng kaso. Ayaw niya ng kahihiyan o anong usapin na maaapektuhan ang pamilya nila at mga anak niya. Kaya sumuko na rin ng iba na kausapin siya. Hinahayaan na lang siyang magpakatanga sa asawa niya hanggang sa siya na mismo ang magsawa. Ilang linggo pa ang nakalipas, halata kay Nena na wala siyang gana kapag nasa loob siya ng bahay. Wala silang pasok sa trabaho, ganun din si Angelina. At sa halip na magpahinga, naglaba pa siya. Ako na dyan, ma. Tapos na ako maglinis sa loob. Medyo basa pa yung sahig sa kusina. Magpahinga ka na lang po muna. Alam ko namang pagod ka na. Wala naman kaming pasok bukas kaya bukas na lang po ako magpapahinga. Ikaw ang dapat magpahinga kasi yung kamay nyo, ginagamit nyo na sa work mo. Tapos hanggang dito sa bahay, kaya siguradong pagod na yan. Ang akala ko ba aalis kayo ng mga kaibigan mo? Hindi ba ang sabi nyo pupunta kayo dun sa dyan sa may parang park sa likod ng palengke? Hindi na po. Saka na lang. Busy rin naman sila eh. Tsaka ang daming labahin ngayon, ma. Kung may washing machine lang sana tayo mas madali lang to. Tapos ito pang mga damit na to, dapat hindi na to nilalabhan eh. Tamad naman nagsusuot nito. Pilit na inaagaw ni Nena ang mga nilabhan ng kanyang ina. Kamay lang ang gamit nila. Kinukusutan ang mga damit dahil nasira ang kanilang washing machine. Balak pa nga sana nilang ipaayos yun pero ibinenta lang ni Aris ng mura sa magbobote. Dahil nagpupursige si Nena na siya na lang ang maglaba, hinayaan na lang siya ng ina. Nagtungo na lang si Angelina sa loob ng kanilang kwarto para sana magpahinga na. Nang maabutan niya ang asawa na nasa kama, nakadapa ito habang naglalaro. Masakit ang likod ko. Hilutin mo nga ako. Kahapon ko pa gusto magpahilot eh. Maya-maya pa lang. Ipapahinga ko muna itong kamay ko. Naglaba kasi ako Medyo masakit pa kasi parang kumikirot ang mga daliri ko. Anong mamaya? Masakit nga ang likod ko. Gusto ko magpahilot. Ano, tatamad-tamad ka ngayon? Hindi ba gawain mo yan bilang asawa? Huwag mo ako sisimangutan dyan sinasabi ko sa'yo. Sandali lang, hahanapin ko lang yung langis. Bilisan mo, kukupad-kupad ka dyan. Sakit na nga ng balikat ko dahil parang ang dami kong lamig. Bilisan mo! Hindi rin nakapagpahinga si Angelina dahil inasikaso niya pa rin ang nais ng kanyang asawa. Ilang araw pa ang nakalipas, wala pa ring pagbabago. Palagi pa ring galit si Aris at kahit na wala naman siyang ginagawa ay sinasaktan siya. Hanggang sa isang araw, napilitan na siyang gawin ang sinasabi sa kanya ng mga kakilala niya. Ang iwan na niya si Aris. Pero halos 1 linggo lang, muli silang nagbalikan. Hindi kasi kaya ni Angelina na malayo sa kanyang asawa. Gabi-gabi siyang umiiyak at hinahanap ito. Isang araw, habang nasa trabaho sila, kinausap siya ni Vilma. Sure ka na ba dyan na magbabago na talaga ang asawa mo? Sus,
Baka naman nagpapadala ka na naman sa matatamis niyang salita ha? Hindi nate. Ang sabi naman niya sa akin, totoo na raw na magbabago siya. Kita ko rin naman sa kanya yon. Kasi ngayon, naghahanap na siya ng trabaho. Sa totoo nga, may mapapasukan na siya eh. Mag-start na siya next week. Aba di mabuti naman kung ganon. Di ba, ang sabi ko naman sa'yo, kapag iniwan mo yung asawa mo, malalaman niya rin kung anong mawawala sa kanya kapag hindi siya nagtino. Ano namang sabi nung panganay mo? Ayun, naiinis pa rin siya sa akin, pero alam kong maiintindihan niya rin ako. Kasi ngayon pa lang, kita na niyang nagbabago na ang papa nila. Tinutulungan na sila sa gawaing bahay. Ang saya ko nga eh. Ito yung sinasabi ko kaya ayokong sukuan ng asawa ko. Alam ko na babalik siya sa dati. Magiging matino at responsable. Yun ang akala ni Angelina. Pero ilang araw din ay bumalik na naman sa dati ang kanyang asawa. Hindi kasi ito nakuha sa pinapasukan niyang trabaho. Doon na naman nagsimula ang pagiging bugnutin niya. Minsan, kahit sa paglalaro niya, hindi siya nalilibang. Para bang wala na siyang nakikitang maganda sa paligid niya, kaya galit na galit siya sa nangyayari sa buhay niya. Isang gabi, umuwi si Angelina kung saan malayo pa lang siya, dinignan niya ang sigaw ni Nena na halatang kaaway na naman ang kanyang ama. Napatakbo si Angelina papasok sa loob ng bahay nila. Totoo naman na wala kang kwentang lalaki ah. Kasi kung may kwenta ka, hindi mo hahayaan na si mama lang ang magtrabaho para sa atin. Kung matino kang lalaki, mahihiya ka na pinapalamon ka ng asawa mong babae. Kaso hindi. Akala mo yata hari ka rito sa bahay. Kaunting ingay lang kapag natutulog ka, bawal. Pero kapag kami ang nagpapahinga o may gagawin sa bahay, anong ginagawa mo? Sigaw ka ng sigaw. Nagmumurahan kayo ng mga kalaro mo sa ML. Mapabastos ka talagang bata ka. Ano, ganyan ba tinuturo sa eskwela nyo ha? Kung wala ka naman pala nakukuha magandang asal, sana hindi ka nalang nag-aaral. Sayang lang ang pagpapaaral sa'yo eh. Lalaki ka lang din naman palang walang ya, walang kwenta. Hindi naman ikaw ang nagpapaaral sa akin ah. Sa'yo lang ako bastos at palasagot. At kung wala akong kwenta, parehas lang tayo. Ganun ah. Sige, tignan natin kung hanggang saan yung kasutilan mong animal kang bata ka. Ngayon palang puputulin ko na yung sungay mo! Ano ba? Tama na nga yan! Huwag mo saktan ang anak mo! Tama na yan! Tumabi ka dyan! Huwag mo harangan yung walang yamong anak! Kaya yan namimihasa dahil sinasalo mo eh! Dapat dyan ginugulpi! Nung panahon namin, isang sagot mo lang talagang tanggal yan lahat ng ngipin mo! Didisiplinahin kita para makita mo na mas mataas pa rin ako sa'yo dahil ako ang tatay mo! Wala ka sa mundong to kung wala ako, kaya wala kang kayang ipagmalaki sa akin! Bawat hampas ng sinturon, si Angelina ang sumasalo. Ang bunso naman niyang anak ay walang ibang ginawa kundi ang umiyak. Patuloy ang paghagupit ng galit ni Aris hanggang sa natapos na lang siya dahil sa pagod. Matapos nun ay pumasok na siya sa loob ng kwarto. Ma, ayos ka lang ba? Ma, umalis na tayo rito. Dapat kasi hindi na tayo bumalik eh. Hindi ko na kaya rito. Ayoko na makasama yung hayop na yan. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Ano, ikaw bunso ha? Ma, natatakot na kami. Umalis na tayo. Sige na. Tawagan mo na lang si Tito para sunduin niya na tayo rito. Baliw na yung asawa mo. Iwan mo na yan. Tinawagan ni Angelina ang kanyang kapatid pero hindi para magpasundo siya kundi para sa dalawang bata lang. Pinakiusapan niya ito na kahit doon muna tumuloy sa bahay nila ang dalawa habang hindi pa niya nakakausap ng maayos si Aris. Nung una, pinipilit pa siyang sumama sa kanila pero sadyang ayaw niyang mawalay sa kanyang asawa. Halos isang linggo ring nanatili sa bahay ng kapatid ang dalawang anak ni Angelina. Nagpadala siya ng mga damit nila at pera na rin para may ambag siya sa kinakain ng mga ito. Minsan, umuuwi si Angelina at naaabutan niya ang asawa na nakatulala lang sa kawalan. Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ano bang pakialam mo? Huwag mo ang punahin ang ginagawa ko. Pansin ko lang kasi na kanina ka pa rin nakatulala eh.
Baka gusto mong may pag-usapan tayong dalawa. Ano naman pag-uusapan natin ha? Ano, ipapamukha mo na naman sa akin na wala akong kwentang tao ha? Napabigat ako sa buhay mo? Hindi ko naman yan sinabi. Pero yun ang gusto mo sabihin sa akin, di ba? Alam ko naman eh, ganyan ang sinasabi sa'yo ng mga tao. Hala, o sige makinig ka lang sa kanila. Wala akong dapat patunayan sa kahit na sino. Wala ka naman talagang dapat patunayan sa kahit na sino. Patunayan mo ang sarili mo sa sarili mo. Alam ko, kaya ka nagkakaganyan na naman dahil kung ano-ano namang tumatakbo sa isip mo. Kaya nga kita kinakausap ng maayos. Dahil gusto kong intindihin kung ano bang nangyayari sa'yo. Gusto kong ibalik ka sa reality ng buhay. Maayos ako, wag mo akong pinangungunahan. Kung may iniisip man ako, wala ka na dun. Ano, kailangan ba sabihin ko sa'yo kung anong plano ko sa buhay ko, ha? Hindi ba dapat ganun naman dahil asawa mo ko? Ilang taon na tayo magkasama. Alam ko yung mga pananahimik mo, may ibig sabihin yan. Kung may kailangan ka, baka matulungan kita, hindi ba? Kung kailangan mo ng kausap, kung kailangan mo ng advice. Tanga ka ba? Sinabi ko na nga sa'yo na hindi ko kailangan. Maayos na ako. Kung may iniisip man ako, hindi mo na kailangan malaman yon. Totally, isa lang din naman ang pinaniniwalaan mo eh. Katulad lang din ng iba na wala akong mararating sa buhay. Yan, lumabas din ang totoo. Napipressure ka na naman sa buhay. Matapos niyan, ang gagawin mo niyan, magagalit ka na naman. Kahit wala kang kaaway, magmumura ka, magwawala ka. Wala kang pakialam sa buhay ko! Hindi na lang pinilit ni Angelina ang sarili niya dahil alam niyang kapag ganoon si Aris, mauuwi lang din sa hindi pagkakaunawaan at baka masaktan lang siya. Hanggang sa isang araw, umuwi si Angelina. Hindi galit ang kanyang asawa kaya nilalambing siya nito. Hindi naman nakakapanibago dahil minsan talaga ganon si Aris. Sinasabi nga ng iba na para daw itong nasisiraan ng bait. Minsan mabait, minsan naman ay galit. Minsan sobrang sipag, minsan ay sobrang tamad. Hindi mahulaan ang tunay na pag-uugali. Tanging si Angelina lang ang kayang pagtiisan ang ganong gawain ni Aris. Ang maganda kong misis, pagod ka na ba? Gusto mo ba masahihin kita? Sige mamaya kapag nakapagpahinga ka na. Hindi ka ba maglalaro ngayon? O naka-charge ang phone mo? Hindi, gusto ko kasi na magkaroon tayo ng oras para sa isa't isa. Alam mo ba na nagluto ako? Kaso nga lang wala mga anak natin eh. Kaya sa ating dalawa lang muna yun. Pero may sobra naman eh kung gusto mong ipadala sa kanila. Ay o nga pala, may trabaho na ako. Start na ako bukas. Oh, talaga ba? Totoo? Saan ka nag-apply ng trabaho? Lumalabas ka pala ng bahay? Oo nga. May nakilala ako sa laro ko dito sa ML. Tapos sabi niya pwede niya raw ako ipasok sa trabaho niya. Sakto raw naghahanap sila ng mekaniko. Hindi ko na tinanggihan kasi mukha naman maganda ron. Saka mabait to. Tropa ko na to rito kahit hindi pa kami nagkikita. Ay, salamat naman. Sana nga maging maayos ka dyan sa trabaho mo. Alam ko na gusto mo rin magkaroon ng trabaho eh. May maganda rin palang dulot yung paglalaro mo. Ayun na nga, kaya nga hindi ko na rin palalampasin tong trabaho na to. Naging maayos naman si Aris nung mga naunang araw. Masipag siyang pumasok. Pero dahil sinumpong na naman siya ng kakaiba niyang pag-uugali, natanggal siya sa trabaho. Ang dahilan ay dahil may nakaaway siyang isang customer nila. Galit na galit daw sa kanya ang amo niya kaya ibinigay na ang sahod niya at sinabi na kahit na kailan ay hindi na siya makakabalik sa trabaho na yon. At sasabihin din nito sa kanyang mga kaibigan na wag na siyang kukunin. Nang sa gayon, maghihirap siya lalo. Buwisit talaga yun? Kung alam ko lang, grinipuhan ko na sa tagiliran yung buwisit na yun eh. Napakayabang niya, kala mo kumastan, talino at ang yaman niya talaga. Kaya pala unang kita ko palang sa kanya, nanginginig na yung lamang ko eh. Sobrang sama naman pala talaga ng pag-uugali. Buwisit! Buwisit! Mas lalo ka namang mapapahama kung ganun ang ginawa mo. Makukulong ka pa. O baka mas malala pa ang mangyari sa'yo kung nagkataon, hindi ba?
Mayaman pa naman yun. Baka pati pamilya natin idamay. Ang babata pa ng mga anak natin. Alam mo naman ang gawain ng mga ganyan. Babawian ka nila sa pamamagitan ng pamilya mo. Maawa ka naman sa amin. Nakakainis ba naman? Ilang beses niyang tinapakan ng pagkalalaki ko. Tapos ito pang si Jordan, akala mo kung sino rin? Kung umasta daig pambos. Porke ba siya nagpasok sa akin, pwede niya na akong ganunin? Huwag ko lang talaga yung makikita sa labas, sinasabi ko sa kanya, magpapang-abot talaga kaming dalawa. Wala naman sila mga alam eh. Ang bobobo pa nila kung tutusin. Tapos ako pa ang gagaguhin nila? Huwag ka nang halang muna lumabas. Baka kung ano pang magawa mo eh. Hindi mo pa naman napipigilan yung galit mo. Baka magdala ka pa ng gulo. Aba, talaga magkakaroon ng gulo. Hindi rin naman ako papayag na basta lang ganitong gawin nila sa akin. Huwag ko lang talaga sila makikita, mga buwisit sila! Hindi na nagsalita si Angelina dahil kilala niya ang kanyang asawa. Kapag galit ito, wala itong ibang pakikinggan. Hindi nito kailangan ng kahit na anong payo. Sa mga araw na lumipas, bumalik na naman si Aris sa ginagawa niya. Walang tulog, walang ginagawa sa bahay. Minsan, bigla siyang magiging mabait. Minsan naman, mainitin ang ulo. Ang nagbago lang sa kanya, hindi na siya masyadong nananakit ng kanyang asawa. Pero madalas naman siyang sumigaw at magsira ng mga gamit. Isang araw, abala ang lahat sa trabaho, kaya maging si Angelina ay hindi na magawang makakain. Kumain ka na, ako na dyan. Bilisan mo na lang. Hindi na. Kaya ko na to. Mamaya na lang. Malapit naman na ang uwian eh. OT tayong lahat. Huwag kang magpakamatay sa trabaho mo. Diyan sa ginagawa mo, mauubos talaga ang lakas mo. Sige na, kumain ka na. Kahit bilisan mo na lang basta malamanan yan tiyan mo. Huwag ka na magpunta ng pantry, okay na dyan sa upuan mo. Doon lang naramdaman ni Angelina ang gutom niya. Kanina, masakit ang ulo niya dahil sa trabaho. Ang dahilan pala nito ay hindi pa siya kumakain. Mabilis niya lang din namang naubos ang pagkain niya, kaya nakuha na ulit niyang magtrabaho. Sa susunod, huwag mong hahayaan na magugutuman ka. Mahirap na, hindi lang sakit ang makukuha mo. Baka mamaya maubos talaga lahat ng lakas mo. Ma-burnout ka pa. Mamaya mawalan ka na rin ng gana sa lahat. Hindi ko naramdam. 10 years na ako rito. Isa pa, bawal ako makaramdam ng ganyan. Dahil kapag ako tinamad, walang kakainin ng pamilya ko. Kaya nga sinasabi kong huwag mong sagarin ang sarili mo. Alam ko na di ka lang sa trabaho pagod, pati na rin sa asawa mo. Mabuti nga ngayon hindi ka na pumapasok ng makapalang makeup dahil sa mga pasa na iniiwan niya sa mukha mo. Buti naman nagbago kahit na paano. Pero kahit na, dapat iniiwan mo na yun. Nakikita ko namang sinusubukan niya ulit ang sarili niya na magbago na. May trabaho na nga siya nung nakaraan kaso hindi talaga nagtatagal. Yun na nga, sinusubukan niya pero ang bilis naman niyang sumuko dahil alam niya na kahit na wala siyang trabaho, may taong bubuhay sa kanya. Sana isang araw matauhan ka na, no? Kumbaga, umalis na talaga kayo ng mga anak mo tapos ipapulis mo kapag lumapit sa inyo. Ganun lang yung kadali. Ang daming batas ngayon na pwedeng proteksyon sa inyo laban sa asawa mo. Kaso, ano nga naman magagawa nitong payo ko sa mahal mo siya, di ba? Saka naniniwala ka sa kanya na magbabago pa siya at babalik siya dun sa Aris na nakilala at minahal mo. Hindi na kumibo pa si Angelina dahil alam niya sa sarili niyang wala namang patutunguhan ang magiging diskusyonan nilang dalawa. Mahal niya si Aris at mas kilala niya ito higit sa kahit na sino. Kaya pinipilit niyang tanggapin ang naging malaking pagbabago nito at handa siyang maghintay na bumalik ang ugaling minahal niya. Alam niyang hindi siya maiintindihan ng marami, lalo pat naniniwala sila na kapag ang isang lalaki ay nanakit na ng asawa, ibig sabihin lang nun ay wala na rin ang pagmamahal. Iyon ang bagay na ayaw paniwalaan ni Angelina. Isang araw, dahil walang pasok si Angelina, nakipagkita siya sa kanyang mga anak. Silang tatlo lang,
dahil alam niyang hindi magpapakita si Nena kapag nalaman nito na kasama ang kanilang ama. Ma, sige na. Magsama-sama na lang kasi tayo. Ganito rin naman eh, oh. Para namang pinapakita mo sa amin na mas mahal mo si Papa kaysa sa amin eh. Mas pinipili mo siya kaysa sa mga anak mo. Ayaw naman naming magselos, pero parang ganun ang nangyayari eh. Hindi totoo yan, anak. Mahal ko kayo. Katulad ng pagmamahal ko sa papa ninyo. Sadyang mas kailangan ako ng papa ninyo dahil sa problema niya. Hindi ka naman mahal ni Papa. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan. Saka bakit sa'yo lang siya magpapabuhat ng problema niya? Dapat nga siya gumagawa ng paraan para hindi siya maging ganyan eh. Hindi na ako sinasaktan ng papa ninyo. Nakikita ko rin namang nagbabago na siya. Kung makakasama niyo ulit siya, makikita niyo na maayos na ang papa ninyo. Hindi ka niya sinasaktan sa ngayon. Pero darating na naman ang araw niya na bubugbugin ka na naman niya dahil sa hindi mawaring dahilan. Naman, baliw na yun si Papa eh. Ni sarili nga niya hindi niya maintindihan. Hayaan mo na siya. Matanda na siya, ma. Anak, kilala ko ang Papa niyo. Oo. Alam kong mali naman talaga ang ginagawa niyang pananakit sa akin noon. Pero alam ko, malapit na siya magbago. Nakikita ko naman. Anong klaseng pagbabago, ma? Tumatanda na lang kaming hindi namin nakikitang nagsusumikap si Papa. Kahit sana para na lang sa sarili niya, hindi ba? Kaso wala eh. Kung talagang naaawa siya sa'yo, sana hindi ka niya hinahayaang magkandakuba dyan sa trabaho mo. Kailan ka kaya aalis sa bahay? Kailan mo kaya iiwan yung lalaki na yun? Anak, huwag kang magsalita ng ganyan sa papa mo. Papa mo pa rin yun kahit na anong mangyari. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanya, ha? Ayokong pagdating ng araw, mawalan kayo ng pagmamahal at galang sa kanya. Ma, alam niyo ngayon palang natatakot na ako na magkaroon ng asawa. Kasi iniisip ko lahat ng lalaki gaya ni Papa. Paano kung biglang isang araw, yung lalaking nakilala ko magbago ng ugali niya? Bugbugin niya rin ako o kami ng mga magiging anak namin. Pero iisa lang ang naiisip kong gagawin ko. Hindi ko gagayahin ang pagiging martir mo. Kung gugustuhin mo, kaya mo naman talagang makalaya sa kanya. Wala naman siyang ibang pangahawakan sa iyo maliban dyan sa kasal na kayo eh. Ano naman magagawa ng papel niyo kung wala naman na siyang respeto sa iyo? Kaya pati ikaw mawawala na rin ng respeto sa sarili mo. Ma, bata pa lang ako, kita ko ng lahat ng ginagawa niya. Minsan nga mag-isa yan tulala siya eh. Tapos maya-maya sisigaw na sa galit. Baliw na siya. Kung naiintindihan niyo lang sana ang pinagdaraanan ng papa niyo, maiintindihan niyo ako kung bakit ako nagpapakamartir. Ay, ewan ko, ma. Kasi kami rin naman nakasama namin ang matagal si Papa. Pero hindi naman namin matiis yung 10 taon siyang ganun. 10 taon pa lang yun. Paano pa sa mga susunod na taon? Wala nang pag-asa ang buhay niya. Kayo lang atang nakakakita ng halaga niya. Nena, hindi ba sabi kong huwag kang magsasalita ng ganyan tungkol sa papa mo? Kahit nagalit ka sa kanya, huwag kang ganyan. Kapag nalaman mo lang kung anong pinagdaraanan niya ngayon, pati ikaw, maaawa sa kanya. Hindi rin naman masisisi ni Angelina ang kanyang anak. Dahil bilang isang kabataan at sa ganung edad, inilalabas talaga nila ang kanilang galit o mga hinaing. Hindi na rin nila pinagtitiisan ang isang sitwasyon na hindi nagiging maganda sa kanila. Pero hindi pa rin susuko si Angelina na darating ang araw na tatanggapin ulit ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Sa ngayon, sadyang nakahiwalay pa rin ang 2 bata sa kanila. Ilang araw pa ang nakalipas, may bago na namang trabaho si Aris. Pero hindi pa nila sigurado kung hanggang kailan siya tatagal doon. Sinusuportahan na lang siya ni Angelina dahil pansin niyang nagiging masaya ang kanyang asawa. Ayaw niya rin kontrahin ito dahil baka mawala na naman ng pag-asa sa buhay si Aris. Asawa ko, papasok na ako sa trabaho ko, ha? Sige, mag-iingat ka. Dala mo naman ang susi ng bahay, hindi ba? Baka kasi OT na naman kami ang daming pinagagawa ngayon. May baon ka na pala dyan, may prutas na rin. Huwag ka magpapalipas ng gutom mo, ha? Kapag napagod magpahinga, inom palagi ng tubig.
Ang sweet naman talaga ng asawa ko. Pakis nga muna, pampaswerte ngayong araw. Kaya mahal na mahal kita eh. Ang alaga mo sa akin. Naging maayos naman si Aris noong una, pero katulad din ng inaasahan, bumalik ang pagiging walang gana ni Aris. Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa trabaho kahit na sinabi naman niyang maayos doon. Wala siyang naging kaaway, hindi rin naman naging masama sa kanya ang kanyang amo. Sadyang wala lang siyang makitang dahilan para pumasok sa trabaho. Hindi ka ulit papasok ngayon? Pakiusapan mo kaya ang boss mo. Gusto mo kuha tayo ng med-cert? Para kunwari nagkasakit ka kaya hindi ka nakapasok? Sayang naman yung trabaho mo. Ang ganda pa naman dun ka mo, di ba? Ayoko na nga, di ba? Tinatamad na akong pumasok. Hindi na ako masaya doon. Dito na lang muna ako sa bahay. Wala akong gana sa lahat. Bakit? May nakaaway ka na naman ba? May nakasagutan ka ba? May rules ba sila na hindi mo gusto? Ano ba? Baka naman pwede pa naman na maayos yun. Mabait naman ka mo ang amo mo kaya wala naman akong nakikitang dahilan para ayawan mo doon. Sayang ang trabaho, Aris. Ayoko na nga. Hindi mo ba naiintindihan yon, ha? Hindi nga ako masaya doon sa trabaho ko na yon. Pinipilit mo ako ayoko nga. Alam ko sa sarili ko kapag ayoko na sa trabaho ko. Kaya kapag ganun ang nararamdaman ko, hindi ko na pinipilit ang sarili ko. Huwag kang sumigaw, hindi naman tayo nagtatalo. Kaya nga ako nagtatanong para maintindihan kita. Tingin mo ba kakausapin kita ng malumanay kung gusto ko ng away? Inaano ko lang dahil sayang nga din yung araw kong umaandar tapos wala kang ibang ginawa kundi ang humilata tapos tumulala. Baka naman pwede mo pang subukan. Ayoko nga. Kapag sinabi kong ayoko na doon, ayoko na. Ang dami namang ibang trabaho dyan eh. Tingin mo ba mauubusan ako ng pwede kong pasukan, ha? Kapag gusto kong magtrabaho, magtatrabaho ko. Huwag mo akong pakialaman. Buhay ko to! Ang dami nga pero halos lahat namang napasukan mo na. Kilala ka na ata nila na hindi tumatagal sa trabaho. Ano ba talaga ang problema? Sila ba? O ikaw na talaga? Gusto kitang maintindihan. Kasi kahit ako nakakaramdam na rin ng pagod. Ibig sabihin ngayon naniniwala ka na rin sa kanila na ako ang problema. Mali! Mukha namang yun ang tingin mo sa akin noon pa, di ba? Ano? Bakit hindi mo kaya ipamukha sa akin na talunan ako? Sige, sabihin mo nang wala akong kwentang tao. Di ba yun naman ang sinasabi nila tungkol sa akin? Bakit ayaw mo pang sabihin? Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan sa sarili mo. Wala akong sinabi. Hindi lang ako. Lahat sila. Lahat kayo. Kung wala naman pala akong kwenta, sige na, iwan mo na lang ako. Sa ganitong buhay ko, di ba? May magagawa ba ako? Okay lang kahit na mag-isa ako. Sa tanga ako kasi. Biruin mo yun, 10 taon na akong walang trabaho, di ba? Walang gana sa lahat. Hindi ko nga alam minsan kung totoo pa ito nangyayari sa akin o nananaginip ako. Hindi mo ako maiintindihan. Minsan okay ako. Minsan naman bigla na lang ako mawawala ng gana sa lahat. Minsan ang dami kong pangarap tapos maya-maya bigla na namang aatake itong kung ano sa utak ko. Tapos bigla na lang ako magagalit. Hindi ko rin alam kung bakit Mukhang mahirap intindihin, di ba? Hindi ko na rin naman ipapaintindi sa'yo. Kaya nga isipin mo na lang kung anong sinasabi nila tungkol sa akin. Iwan mo na lang ako! Iniintindi naman kita Gusto ko rin intindihin mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita kung alam mo lang. Kahit nung binubugbog mo ako, hindi naman ako umalis sa tabi mo. Paano mo nga ako maiintindihan kung hindi ko maintindihan ang sarili ko? Hindi na nakapagsalita pa si Angelina dahil kusang umalis ang kanyang asawa at naiwan siya sa loob ng kanilang bahay. Halos ilang araw din silang hindi nagkikibuan. Kahit nakausapin ni Angelina ang asawa, hindi nagsasalita si Aris. Hindi na rin sila nagtatabi sa pagtulog. Dahil doon, mas lalong nangangamba si Angelina. Ang dami na ring pumapasok sa utak niya. Hanggang sa isang gabi, bigla na lang niyang narinig na namimilipit sa sakit si Aris. Naabutan niya ito sa kabilang kwarto na nakaluhod sa sahig habang hawak niya ang kanyang tagiliran.
Anong nangyayari sa'yo? Halika, dadalhin kita sa ospital. Ay naku, ay dahan-dahan lang. Sige, subukan mong umakbay sa akin. Hindi nga ako makagalaw. Tuwing gagalaw ako, sumasakit ang tagiliran ko. Sakit! Aray ko! Sobrang sakit talaga! Dahil hindi masyadong makagalaw si Aris, pinilit na lang niyang humiga sa kama. Kapag nakahiga lang siya, wala siyang ibang nararamdaman. Pero kapag tatagilid siya o pipilitin niyang tumayo, doon sumasakit ng sobra ang tagiliran niya. Paano naman kita dadalhin sa ospital niyan kung hindi ka makatayo? Saan ba bandang masakit ha? Baka naman tumama yan o ano ba? Huwag mo na akong dalhin sa ospital. Ano na namang sasabihin nila sa akin? Saan ba kasi ang masakit? Saan dyan banda? Dito, sa may baba ng ribs. Masakit ba kapag pinipiga? Baka naman appendix. Hindi na dapat babalik yun. Naoperahan na ako noon. Tinanggal na yun. Saka ibang sakit to eh. Hindi naman tulad noon. Parang may kakaiba. Tingnan natin hanggang bukas. Kapag hindi pa rin nawala, subukan mo na lang munang tumayo para makapunta tayo ng ospital. Sabihan mo lang ako kapag may nararamdaman ka o kung ano ang kailangan mo. Kaya nga ako tumayo dahil naiihi ako. Paano yan ngayon? Baka kaya yan sumakit dahil naiihi ka. Sandali lang. Kukuha na lang ako ng arenola. Ang akala nila ay simpleng sakit lang yon na basta lang mawawala kinabukasan o kapag ininuman ng gamot. Pero hindi yon ang nangyari. Hindi naman basta sumasakit ang tagiliran ni Aris, basta nakapirmi lang siyang nakahiga. Kamay niya lang ang pwedeng gumalaw. Sa oras na ibahin niya ang pwesto niya, lalala ang sakit. Minsan pa, sinubukan niyang tumagilid ng biglaan pero hindi niya kinaya ang sakit. Para na siyang mapuputulan ng hininga. Kaya hindi na ulit niya ginawa. Kahit na dahan-dahan man lang o sa pagpatong ng maraming unan sa likod niya para makaupo siya, hindi pa rin magawa dahil sa sakit ng sobra. Labis ang pag-aalala ni Angelina sa dinaranas ng kanyang asawa. Minsan, maging siya ay umiiyak kapag nasasaktan nito. Pero ano nga ba ang magagawa niya? Hindi sila makapunta sa ospital. Ayaw din naman ni Aris. Dahil sa nangyayari, hindi agad makapasok sa trabaho si Angelina. Nanganganib na siyang matanggal, kaya pinakiusapan niya ang anak niyang umuwi sa bahay nila dahil wala na rin silang pasok sa paaralan. Bakit kasi hindi nyo na siya hinayaan, ma? Dagdag na nga siya sa pasakit ninyong nakakakilos siya eh. Tapos ngayon, mas naging pasakit siya dahil hindi na siya makakilos ng para sa sarili niya. Dapat sa mga ganyan tao, iniiwan na. Ay, huwag ka nga maging masama sa papa mo, anak. Masama yan. Mas masama po yung ginagawa niya. Aalagaan niyo lang naman ang papa niyo kapag wala ako. Kapag nasa trabaho ako. Tapos sabihan mo lang ako kung may mangyayaring masama. Opo, sige na po, ma. Wala naman po ako magagawa eh. Wala naman pong tutulong kay papa. Hindi naman pwedeng yung mga kapatid niya. Paano? Naiinis din sa kanya. O basta, huwag mo namang awayin ng papa mo, ha? Maging mabait ka na lang muna sa kanya lalo na't may sakit siya. Subukan ko po, ma, ha? Depende po yan sa pag-uugali niya. Kung anong pinapakita niya sa akin, yun lang din naman ang ipapakita ko sa kanya. Maging mabait lang siya, para naman maging mabait din ako sa kanya. Kahit na paano ay nakampante si Angelina na may magbabantay sa kanyang asawa. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya nagkakaroon ng maayos na pag-iisip. Napapadalas pa rin ang pagkakamali niya sa trabaho. Ilang beses na rin siyang pinatawag at pinagalitan. Dahil doon, kinausap ulit siya ni Vilma. Gusto mo ba talagang mawalan ka ng trabaho? Hindi naman sa ganun, te. Iniisip ko lang yung kalagayan ng asawa ko. Yung katawan ko nandito sa trabaho pero utak ko nasa bahay. Baka kasi mamaya kung ano nang nangyayari sa kanya, hindi ako mapakali. Iniisip mo nga siya. Hindi mo naman iniisip ang sarili mo. Konting awa naman sa sarili mo, Angelina. Kapag ba nawalan ka ng trabaho, may magagawa bang tulong ang asawa mo sa'yo? Wala naman, di ba? Pero kasi, te... Puro ka na lang pero.
Ilang pagpapatawad na yung ginawa mo sa asawa mo. Huwag mong idahilan na kaya ka nagstay sa pagiging mag-asawa nyo dahil gusto mong ayusin ang buhay niya. Hindi mo maaayos ang buhay niya kung siya mismo ayaw niyang ayusin. Siguro sapat na yung 10 taon mong pagpipilit na ayusin siya. May sakit man siya o wala, baka siguro tama na. Tumatak kay Angelina ang mga salita na yon. Lalo pat napapansin niyang walang nagbabago sa kanyang asawa. Minsan pa, naaabutan niya sa pag-uwi na nagtatalo sina Nena at Aris. Pati siya ay pagod na. Umaabot sa punto na pati siya, pakiramdam niya ay sira na ang buhay niya. Isang araw, wala siyang pasok sa trabaho. Siya ang nag-aasikaso sa asawa niya habang ang 2 nilang anak ay nasa sala lang. Pwisit naman tong lintik na sakit na to. Ano ba, hindi ba ito mawawala? Hirap na ako. Ayaw akong pakilusin. Pwisit! Parang wala na akong karapatang gumalaw. Mamaya aalis ako. Pupuntahan ko yung sinasabi ni Ate Vilma sa LGU. Ano naman may tutulong nun sa akin? Gagaling ba ako kapag pinuntahan mo sila? Kung hindi naman, huwag ka na mag-aksaya ng oras. Buti kung may doktor na pupunta rito sa bahay para tignan ako eh. Yan na naman, kumikirot na naman. Tutulong silang dalhin ka sa ospital kung saan pwedeng doon ka na muna manatili. Meron sinabi sa akin si Ate Vilma na kapag daw nag-request ako, may tutulong daw na alagaan ka. Basta raw maipakita kung hindi na namin kayang alagaan ka, lalo na kung sa pinansyal. Hindi naman din may pagkakaila yun dahil siguro halata din na isa lang naman akong bumubuhay sa atin. Ano sinasabi mo? Naipamimigay mo ako sa iba? Kung yun talaga ang kailangan gawin sa'yo, wala na rin ako magagawa. Hindi ka na kayang alagaan ng mga bata dahil pati sila inaaway mo. Hindi naman pwedeng ako lang dahil hindi ko kayang pagsabay na pag-aalaga sa'yo at sa pagbuhay sa mga anak natin. Parang sinasabi mong malaki kung pabigat sa buhay nyo. Kung susuko ka rin pala, sana noon pa, di ba? Ngayon mo ako pababayaan kung kailan hindi ko kaya magtrabaho? Bakit hindi pa noon? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam kung bakit 10 taon na wala kang trabaho at puro pahirap ang ginagawa mo sa akin at sa mga anak natin. Pero nagstay pa rin ako sa'yo. Baka kasi akala ko noon kaya pa kitang maayos. Pero baka tama nga sila. Hindi kita kayang ayusin kung hindi mo maaayos ang sarili mo. Siguro sa mga anak na lang natin ako magfo-focus ngayon. Kasi sila yung napabayaan ko, kaiisip ko sa'yo eh. Akala ko kasi simpleng burnt out lang yan, pero mukhang mas lumala ka. Akala ko kaya ko pang ibalik yung dating ikaw, kaso hindi na pala talaga. 10 taon akong naghintay at nagtiis. Siguro naman, sapat na yon para iparamdam ko sa'yong hindi agad ako sumuko. Hindi ba? Yung mga pambubugbog mo sa akin noon, sa mga bata, binaliwala ko kasi ang akala ko dahil lang yon sa kung anong-anong naiisip mo. Para namang hindi mo alam ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Pwisit yung dati kong trabaho. Hindi naman ako maghihirap sa lintik na buhay na to kung hindi siya naging toxic sa akin. Hanggang ngayon ba, yung dati mo pa rin katrabaho ang sinisisi mo? Oo, siya ang dahilan kaya ka natanggal sa trabaho. Pero sa loob ng mahabang panahon, kasalanan mo na yan kung bakit hindi ka na makaasenso. Nagkamali siya sa'yo pero hindi siya ang may hawak ng buhay mo. Masyado mong dinamdam yon hanggang sa hindi ka na nakaahon. Ngayon, kami na lang ang meron ka. Nakikiusap na nga lang ako sa anak mo. Hindi mo pa rin inayos ang pakikitungo mo sa kanya. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ang sarili mo. Kung hindi ka kikilos, talagang malilibing ka ng buhay. Hindi na kinakaya ni Angelina ang mga salitang binitawan niya. Maging siya ay nagulat kung paano niya yun nasabi. Marahil dahil sa pagod na siya sa lahat. Hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa buhay niya. Hindi naman ibig sabihin na ipapaubaya niya sa iba ang asawa niya, hindi na niya ito mahal. Nalaman niya kasi na may pwedeng tumulong sa kanya na magdala sa asawa niya sa isang pasilidad na pwedeng mag-alaga rito dahil wala na silang kakayahan, lalo na kung sa pinansyal na aspeto.
Habang nagpapatuloy ang mga araw, inaasikaso yon ni Angelina. May katagalan ng proseso, lalo na't ang daming hinihingi sa kanya. Hanggang sa isang gabi, pag-uwi niya, kinausap siya ng kanyang anak. Sigurado ka na po ba sa gusto mo, Ma? Oo. Baka sa lugar na yon pwedeng gumaling ang papa mo. Kung sakali man magiging maayos siya, bahala na muna siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kung aayusin niya ba o lalo niyang sisirain. Kanina, pinipilit ni Papan tumayo. Ayaw niya magpahawak sa amin. Pero halatang nasasaktan siya. Nagpumilit siyang maglakad mag-isa papuntang kusina para kumuha ng tubig. Kaso doon naman siya bumagsak tapos namilipit sa sakit. Buti may kapitbahay po tayo na tumulong sa amin na buhatin siya pabalik sa kama. Tapos nun, akala ko hindi na siya uulit pero sinubukan niya ulit lumakad. Hindi ko alam gaano kasakit yung nararamdaman niya pero kita kong nasasaktan siya. Hindi siya sumisigaw pero yung mukha naman niya. Hindi ko nga alam kung ano ba talagang sakit ng papa mo. Hindi naman siya madala sa ospital kasi ang laki ng bill natin ngayon sa kuryente. Yung sahod ko'y pinambayad ko na. Baka kasi masama ang ugali ni Papa kaya ganyan siya. Nung kinausap mo siya, parang medyo nalinawan ata ang utak niya. Parang may nagising sa katauhan niya, tapos ngayon pinipilit niya magbago. Kaso, bakit ngayon pa siya kikilos kung hindi na siya makakilos, hindi ba? Kaya siguro tama rin ang desisyon niyo, Ma. Hinintay niyo pang maubos ka bago mo siya sukuan, no? Alam mo, anak, sobrang sipag kasi ng tatay mo noon. Kung alam mo lang, talagang hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho niya. Hindi pa kami mag-asawa noon, todo na ang kayod niya. Breadwinner kasi siya, tapos 7 sila magkakapatid. Para siguro mga 14 pa lang siya, nagtatrabaho na siya. Una raw noon sumasama siya sa tatay niyang mangisda, tapos pinagsasabay na niya ang pag-aaral at trabaho. Pagka-graduate niya ng high school, huminto na muna siya saglit dahil nag-aaral yung iba niyang kapatid. Nung panahon na yun kasi simula lang ng TESDA. Kaya nag-aral siya hanggang sa naging mekaniko siya. Nung naging mag-asawa kami, okay naman lahat. Sobrang sipag niya. Halos 3 trabaho niya. Lalo na nung nagkasakit ka. Tapos kailangan namin ng pera. Kapag labas siya sa trabaho, iidlip lang yan. May bago na naman siyang papasukan. Ilang taon siyang ganun. Halos walang day off. Hanggang sa natanggal siya sa trabaho. Dahil may nakaaway siya. Simula nun, sobrang lugmok na ng buhay niya. Sa matagal na pala yun eh. Bakit hanggang ngayon hindi niya pa rin ayos ang buhay niya? Tapos hinayaan niyang ikaw ang magtrabaho para sa atin. Tapos sinasaktan pa niya tayo noon. Sobrang bilis pang mag-init ng ulo niya. Parang kahit marinig niya lang na humihinga tayo magagalit na siya. Ay, alam mo, iba yung nararamdaman ng papa mo. May nakausap ako niyan dati kong katrabaho. Ang sabi niya, posible raw na yung pinagdaraanan ng papa mo noon malaki ang epekto para magkaroon siya ng emotional at mental burnout. Kumbaga, simula 14 siya wala na siyang tigil magtrabaho. Tapos sinasagad niya sa pagod ang sarili niya. Walang pahinga. Kumbaga, nasanay na siyang puro trabaho. Kaya nung tumigil ang katawan niya, parang pati loob niya ay napagod. Hindi niya na alam kung paano magpahinga kasi buong buhay niya, ang alam lang niya ay magbanat ng buto. Kaya ngayon, kahit gusto niyang maging maayos, para laging may bigat sa loob na hindi niya maintindihan. Mahirap paliwanag yun kasi paano nga naman iintindihin ng mga tao sa paligid yung tungkol sa ganyan kung yung mismong nakakaranas nun hindi niya maintindihan ang sarili niya. Mali lang talaga doon sa binubugbog niya tayo. Kaya nga hindi ko siya gustong sukuan. Kaso parang pakiramdam ko, sumusunod na rin ako sa nararamdaman niya. Natatakot ako na paano kung pati ako ay mawala ng purpose sa buhay. Kawawa kayong mga anak namin. Maluha-luha si Angelina habang sinasabi niya ang mga salita na yon. Alam niyang hindi pa yon gaanong maiintindihan ng kanyang anak. Kung gaano kaseryoso ang usapin tungkol sa pagkapagod na walang paliwanag. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin naaaprubahan ang request ni Angelina sa pagkuha sa asawa niya.
Isang gabi pag uwi niya, narinig niya ang usapan ng mag-ama sa loob ng kwarto. Sige na, umalis ka na. Kaya ko na ang sarili ko. Aalis ako. Tapos mamaya gagapang ka na naman dyan. Tapos titiisin mo yung sakit sa tagiliran mo. Kaya ko na nga, di ba? Kapag sinabi kong kakayanin ko, kakayanin ko. Kaya mo naman pala eh. Bakit hindi mo pa kinaya nun? Naghintay ka pang mahirapan ka bago mo pa malaman na kaya mo pala. Kung hindi ka pa siguro nahirapan ng ganyan, baka hanggang ngayon patuloy ka pa rin umaasa kay mama. Hindi na nagsalita pa si Aris. Matapos nun ay lumabas ng kwarto si Nena kung saan nakita niya ang ina na nakatayo lang doon. Hindi na kumibo pa ang dalagita. Nagpunta na siya sa kwarto nilang magkapatid. Si Angelina naman, pumasok sa loob ng kwarto at nilapitan ng asawa niyang nagpupumilit na tumayo. Lintik na masakit to! Bakit ba ayaw akong tigilan? Huwag ka na kasing kumilos. Ang tigas din kasi ng ulo mo. Ano bang kailangan mo? Kailangan kong kumilos para sa sarili ko. Wala na nga akong kwenta, di ba? Ano na naman ba yung sinasabi mo? Humiga ka na nga lang dyan. Sakit! Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Hindi mo nga kaya. Kaya ko to. Kaya ko. Aray ko! Humiga ka dyan. Huwag mong pilitin at baka mapano ka palalo. Nagkaroon pa ng kaunting pagtatalo ang mag-asawa bago nakinig si Aris. Dahil sadyang hindi na talaga niya kayang kumilos pa para sa sarili. Kahit na anong pilit niya, lalo lang siyang nasasaktan. Sabihan mo kapag may kailangan ka pa. Andito yung tubig. Tapos kapag iihi ka, abutin mo lang ito. Para hindi ka na masyadong kikilos pa. Magbibihis lang muna ako ha. Balikan kita mamaya. Mamaya na. Huwag ka na munang umalis. Bakit? May kailangan ka pa ba? Wala naman. Gusto ko lang ng kasama at kausap. Sige, uupo na lang muna ako rito. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong sabihin. Alam ko, hindi ko na dapat tinatanong to pero naging sobrang sama ako bang tao sa loob ng ilang taon. Alam ko naman na oo ang isasagot mo. Kasi binubugbog kita nun eh. Kaya nga galit na galit sa akin ang pamilya mo, pati mga kakilala natin. Pero alam mo, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin eh. Sa tagal ng panahon, pakiramdam ko wala ako sa lupa. Para ako nakalutang sa panaginip ko. Siguro yun din ang kinagagalit ko eh. Hindi ko alam kung saan ako napapagod, kung kanino ako dapat nagagalit. Kung may pag-asa pa ba ang buhay ko, sadyang ganito na lang ako. Hindi ko alam. Kaya ngayon hindi ko kayo masisisi kung tinatakwil niyo ako. Tingnan mo nga, kahit paggalaw lang di pa pwede. Pinipilit ko naman ngayon kaso hindi ko talaga kaya ang sakit. Naiintindihan kita. Kaya sorry kung napagod din ako sa mahabang panahon ng pagtitiis. Mahal pa rin kita dahil asawa pa rin kita. Pero sa ngayon, ako naman yung napapagod. Hindi ka dapat humingi ng tawad. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Ako ang may kasalanan. Ako yung nagpakalubog sa problema ko noon. Ang dami na sanang pag-asa, hindi ko pa rin ginawa dahil sa kung ano-anong nararamdaman ko. Pakiramdam ko wala na akong pag-asa. Kaya naging mainitin ang ulo ko. Tapos kapag ano na nararamdaman ko, hindi ko na alam ang ginagawa ko kaya nakakasakit ako. Maling-mali. Alam ko yun. Hindi ko lang alam kung paano ako lalaban. Paano ako tatakas dito sa problema ko. Baka hindi mo kailangan takasan. Baka kailangan mong maging matapang na harapin. Kung ilang taon mo nang iniisip na makatakas dyan, baka yun ang mga taon na nasayang sa'yo. Para maharap mo yun, kailangan mong tanggapin kung ano bang nangyayari sa'yo. Saan ka napapagod? Tagal mong itinago yung pagod na yan eh, hanggang sa yan nang naningil sa'yo para magpahinga. Kaso, ang pangit nang naging resulta. Dahil hindi ka na nakagawa ng mas magandang bagay. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako. Tinutulungan naman kita. Pero mas makakabuti kung pababayaan mo na muna ako. Hayaan mo akong gumawa ng paraan para makaalis ako sa problema kong to. Pangako ko,
Kapag naging maayos na ang lahat sa akin, babawi ako sa iyo at sa inyo na mga anak natin. Gusto kong maging maayos ulit. Naniniwala naman ako sa'yo. Salamat at patawarin niyo ako kung ganito ako. Pangako, babawi ako. Hindi lang to basta pangako. Ipapakita ko na magbabago ako. Lahat ng usapan na yon ay narinig ni Nena. Kanina pa siya nakatayo sa labas ng kwarto. Doon niya mas lalong naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ina. Sabihin man niya na masama si Aris, may katiting pa rin sa kanyang kalooban na ama niya pa rin ito. Kung tunay nga nagagawa si Aris ng paraan para magbago, baka oras na ring aminin niya sa ina ang ginawa niya. Nag-aalangan pa nung una si Nena na lapitan ng ina na nasa kusina para sabihin ang ginawa niya. Hanggang sa nagawa niya ring sabihin na siya ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang ama. May nakilala raw siyang isang mangkukulam at dahil galit siya sa ama, naisip niya itong ipakulam. Ano ba namang ginawa mo, anak? Alam mo masama ang pagpapakulam. Pwede ka pang mapahamak sa ginagawa mo. Galit nga po ako. Isa pa, kung hindi ko naman po siya pinakulam, tingin niyo makikita niya ang kahalagahan ng pamilya natin? Tingin niyo po ba, pipilitin niya ang sarili niya kahit na nahihirapan siya? Mali po ako, pero mali din naman po si Papa. Hindi ako galit. Nagulat lang ako, anak. Mabuti na lang sinabi mo. Naku, kailangan natin ipagumot ang Papa mo. Sa susunod, ha? Huwag mo na yang uulitin, ha? Kahit na kanino ka pagalit. Dahil baka may malaking balik sa'yo ang ginagawa mong ganyan. Ikaw rin ang mapapahamak, anak. Itinago ni Angelina ang ginawa ng kanyang anak. Kaya ang akala ni Aris ay may sakit talaga siya. Nakahanap naman sila ng albularyo na gagamot kay Aris na hindi rin makakaapekto kay Nena. May katagalan din bago tuluyang gumaling si Aris. Halos 1 buwan siyang nakaratay at unti-unting gumagawa ng paraan para muling makakilos. Hanggang sa gumaling na siya ng tuluyan. Dahil doon, ipinakita niya sa kanyang pamilya na magiging maayos na siyang padre de pamilya. Nagkaroon siya ng bagong trabaho. Hindi nila inaasahan na aabot ng halos 3 buwan si Aris sa trabaho na yon dahil noon pa man 3 araw ang pinakamatagal niyang pananatili sa trabaho. Dahil doon, gumaan na rin ang pamumuhay nila, lalo na ang kanilang pakiramdam. Maging si Angelina, hindi na apektado ang trabaho niya dahil sa iba't ibang problema na kinakaharap niya. Wow! Parang fresh ka ata ngayon ah. Halatang walang nakaka-stress na asawa. Hindi naman, te. Congrats ah! Naging maayos na ulit ang asawa mo. Ano palang nangyari dun sa sakit niya? Mabuti na lang gumaling siya, no? Ano bang ginawa mo? Pinainom mo ba ng gamot o mga herbal? Okay na siya, te. Hindi na siya nagpa-doktor pero base naman sa medical niya, wala naman siyang sakit. Nakakatuwa nga ngayon kapag day off naming dalawa, lumalabas kami kasama ng mga bata. Sana nga wag nang bumalik yung sakit niya na yun. Ginawa ko lang yung sinabi ni Mama. Basta wag lang din siyang papagutom, tapos laging exercise. Talagang nagbago ang asawa mo, no? Salamat naman. Ang tagal din ng 10 taon mong pagtitiis sa kanya, ah. Pero sana nga tuloy-tuloy na yung ganyan. Mukha rin naman siyang seryoso. Buti na lang talaga hindi ka sumuko, ano? Yan nga ang pinagdarasal ko, te. Sana nga hindi na ulit siya bumalik sa dati niyang ginagawa. Ngayon kasi, mas malaki ang sahod niya sa akin. Tapos ang sabi niya, okay naman daw siya sa trabaho niya. Masaya si Angelina na ikwento ang naging malaking pagbabago ng kanyang asawa. Minsan pa nga, hindi naniniwala ang ibang tao kapag sinasabi niya yon, lalo na ang mga nakakakilala kay Aris. Sinasabi sa kanya na baka sa umpisa lang yon. Tapos sa susunod, babalik na naman sa pagiging tamad, mainitin ang ulo at mapanakit. Pero para kay Angelina, mas naniniwala siyang nagbabago na nga ang kanyang asawa.
Hanggang sa ilang taon ang nakalipas, tuluyan na ngang naging responsable si Aris at dahil kaya na ulit niyang maging haligi ng pamilya, nagpasya na silang umalis na sa trabaho si Angelina para siya naman ang makapagpahinga. Alam ni Aris na ang dami na ring binitbit na pagod ng kanyang asawa. Gusto mo bang i-massage kita, asawa ko? Mamaya na lang bago matulog. Kailangan ko tapusin tong niluluto ko pauwi na ang mga bata. Oh, bakit ganyan ka tumingin sa akin? Wala lang. Sa tuwing nakikita kasi kita, naaalala ko kung gaano ako kaswerte sa'yo. Hindi ko akalain na napagtiisan mo ang ugali ko ng ganong katagal. Hindi pa sapat ang mga ginagawa ko para makabawi sa inyo ng mga anak natin. Gusto kong bigyan pa kayo ng mas magandang buhay. Sorry kung naging tamad ako, ha? Ano ka ba? Hindi ka tamad. Sadyang na-burnout ka lang. Pero at least ngayon na kaya mo ng labanan yan, di ba? Nakakabawi ka na. At kita naman namin yon. Huwag mong sagarin ang sarili mo. Kapag napagod ka, magpahinga ka. Kasi baka sa kaiiwas mo sa pagod, yung katawan mo nang manghihingi ng pahinga. Salamat pa rin dahil hindi mo ako sinukuan. Mahal na mahal kita. Sakto naman na sa pagyayakapan nila ay dumating ang dalawa nilang anak at nakisama na sa kanila. Maging sina Aris at Nena na nagkaroon ng hindi magandang samahan noon ay naging maayos na rin. Lalo pat nakikita ni Nena na tinupad na nga ng kanyang ama ang pagbabago na pangako niya. Sa mga sumunod pang taon, nakapagtapos na ng pag-aaral si Nena at dahil magtatrabaho na rin siya, bumukod na siya ng bahay. Pero minsan ay nagpupunta pa rin siya sa kanila, lalo na kapag pagod siya at kailangan ng kalinga ng mga magulang. Minsan talaga, dumarating sa punto ang isang tao na nakakagawa sila ng mali, lalo na kung patuloy silang naghahanap ng paraan para mabigyan ng parusa ang isang tao. Katulad ng ginawa ni Nena na pagpapakulam sa ama, pero minsan din may mga taong katulad ni Angelina na pilit na nagiging maunawain sa kabila ng paghihirap. At ang mga taong minsan ding naging si Aris. Hindi naman mabuti ang makapanakit ng asawa o anak, lalo na kung mainit ang ulo. Pero may pagkakataon na ang ugali at asta ng isang tao ay salamin ng kanyang pinagdaraanan. May mga pagod na hindi nakukuha ng simpleng pahinga, na hindi kaya ng pagtulog lang. Ang tinatawag na burnout ay hindi lang pagod sa trabaho o sa responsibilidad. Ito ay pagkalugmok ng isip at damdamin dahil sa paulit-ulit na sakripisyo, pagkukulang at bigat ng mga pangyayari sa buhay. Nararamdaman naman ito ng kahit na sino, lalo na ng mga taong naniniwala na kaya nila ang lahat ng bagay kahit walang pahinga. Sa pag-iwas nila sa ganito, doon nagkakaroon ng pagbabago sa ugali, nawawala ng kontrol katulad ng ginagawa ni Aris noon. Pero kahit ganon, hindi kailanman nagiging tama ang pananakit. Hindi ito solusyon, kundi dagdag sugat, hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili nila. Kaya sa mga taong nakakaranas nito, bago man o mahabang panahon ng pinagdurusahan, ang pinakamabuting paraan ng pagbangon ay ang muling pagkilala sa sarili. Bumalik sa kung sino ka ba bago ka napagod. Bilang ikaw na marunong tumawa, mangarap at magmahal. Kaya mga apo, kung pakiramdam nyo ay wala kayong gana o parang wala ng saysay ang lahat, huminga ka muna. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat sa isang araw. Kailangan nyo lang ng pahinga bago lumaban ulit. At kung kayo ay may opinyon at kwento, maaari nyong ibahagi yan para amin ding mabasa. Naway may aral kayong natutunan.